Kabilang sa mga tinalakay sa pagdinig ng Kamara ang tungkol sa umano'y ugnayan ng mga pogo sa droga at iligal na pagbili ng lupa sa Pilipinas ng mga dayuhan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa Kamarang isang matrix ng umano'y koneksyon ng pogo sa droga at iligal umanong pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng Kamara mula nang dinggin nito ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. May mga kapwa incorporator umanong may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang droga na konektado sa iba't ibang korporasyon, gaya ng Pharmally na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang financer sa Pharmally is Michael Yang. There seems to be a link doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga doon sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Yang dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun na magkomento tungkol sa matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Base dun sa nakita ko and my appreciation of the evidence, ang tingin ko, talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate, yung dumadaan dyan sa Pogo. Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na iligal na pamimili ng mga lupa ng Chinese national sa Pampanga para umano gawing pogo sites. It was established also that those so many hectares of land are being bought by the different corporations whose incorporators are proven to be Chinese nationality. We all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own lands in our country. Nakita natin na merong nag-enable nung sale to the foreigners, no? And allegedly, this is assisted by no less than the LGU. Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa matrix ay konektado sa iligal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyong ito ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.